Sa bayan ng San Diego, sa gitna ng isang marangyang salusalo ay tila may hangin ng pagbabagong di inaasahan. Matapos ang 7 taon ng pag-aaral sa Europa, muling nagbalik si Juan Crisostomo Ibarra. Dala ang mga bagong pananaw at isang pusong sabik sa muling pagkikita kay Maria Clara. Ngunit hindi niya alam, ang bayang kanyang iniwan ay hindi na ang bayang kanyang babalikan. Nako, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Sa mga sulat niya para tinapay, ang puso't kaluluwa ko. Kailan po ba siya babalik? Nako, huwag ka sanang magugulat sa aking ibabalita. Ano po yun, Papa? Si Crisostomo Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Talaga po? Hindi ito panaginip, anak. Totoo ito. Ang aking ligaya ay parang mundo ng mga ibig. Kailan po ang kanyang gagawin? Sa susunod na linggo, naganda ako ng salo-salo para sa kanya pagdating. Anak, huwag ka namang malungkot. Ang luhang ito ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng tuwa. 7 taon na ako nag-iintay. Ano pa ang 7 araw? Masaya rin ako para sa'yo, anak. Aba. Tingnan mo nga naman. May kababaiyang hindi marunong mag-ayos ng buhok. Pero may lakas ng loob na tumalusok siya. At ikaw naman, mukhang kastirang nakakari sa init ng araw. Wala pa rin pang nagturo sa'yo mag-ayos ng pinuto. Pinuto? Nagawin Day! Hindi tulad ng iyo na parang sumapit gamit ang ilaw ng minutong kanet Kapitan Tiago. Ang kapal mo! Huwag mo isipin ikaw lamang ang sound ng tito. Kahit ang Alvarez Curtis kay Silvia kaysa kay Tulcha doon siya magulak pa. Ay naku! Kahit pinesidaw si Pulso, hindi siya sumisigaw sa bahay. Hindi nagpulpura at hindi nangangamoy pulpura! Maganda ka ng salamat. Pero sa totoong buhay, mas magaling pa ang labaterang sweetness kesa sa'yo. Baka gusto mong isalin ko sa wikang Frances yung sinabi mo. Mayabang, mono, kurang lang. Taong-taon ako na wala dito sa ating bansa. Wala man lang ni isa ang nagbago. Nakakalungkot. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukha nga po naging kaibigan ka ng aking ama. Maaari ko po bang malaman? Bakit siya namatay? Hindi mo alam? Hindi mo ba nabalitaan? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Paumanhin, Ginoo, pero hindi ko rin po alam. Wala man lang nakapagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Ano? Anong sinasabi niyo? Kilala niyo ba po talaga ang aking ama? Hindi ba't kanina sabi mo ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Paano sa bilangguan siya namatay? Kahit marangal lang yung ama, nagkaroon siya ng mga kaaway. May isang artilyero na hinabol ang mga batang nangaasar sa kanya. Nakialam ang iyong ama. At namatay ang artilyero dahil sa apoplexy. Sa pagbintangan ng iyong ama at hindi na nakalaya. Paano? Ngayon ko lamang ito nalaman. Nakikiraman. Crisostomo, sa dami-dami ng babae na meron sa ibang bansa. Alala mo ba ba? Makakalimutan pa kita. Wala akong kapangyarihan na ikaw ay hindi ko isipin. Lagi kitang naiisip. Alala mo ba naglagay ka rin kurorong bulaklak sa ulo? Ngunit kinuha ng iyong ginawang bubo. Umiyak ka nun, pero tumawa ako. Kaya nagalit ka sa akin.
inihatid mo ako sa amin, naglagay ako ng koronang dahon sa ulo. Natuwa ka at nagpasalamat sa akin. Kaya't nagkabasihan. May papakita ko sa iyo. Ito ang dahong ilagay sa akin. Tinago mo pala yun. Siguro ay napaka-importante ka sa'yo. Naalala ko yung sulat. Maria Clara, ikinalulungkot ko na kailangan ko ng umalis. Pasensya ka na, mahal ko. Ngunit, nanon lamang akong kailangan kong kunin at kung gawin. Kailangan ko punta sa burol ng aking ama. Saglit lang. Crisostomo. Ito, malinis sa punta namin. Ako para sa iyo. Ang 7 taong tayo hindi nagkasama. At ang 7 minutong ito. Maria Clara, ikaw ba'y umiiyak? Padre Damas, hindi po. Padre Damaso, nandito ka pala? Santiago, meron tayong dapat pag-usapan. Tungkol naman saan ito, Padre? Halika, pag-usapan natin ito sa opisina mo. Magpahinga ka na muna, Maria. Naalala ko dito yun eh, pero nasira na yung lupa. Hoy, ikaw! Nasaan yung puntod na may markang cross katulad nito? Naalala ko may natubo ng bulaklak dun eh. Ah, yung krus na sinunog ko. Sinunog? Bakit? Dahil yun ang utos ng padre. May tuturo mo lang siguro sa amin kung nasa ng puntot, di ba? Wala na doon ng bangkay. At ano? Paano wala? Sa kabangangal, wala pang 100 taon simula nang inilibing iyon. Inutusan lang ako ng padre. Sabi niya idalhin ko daw sa sementeryo ng mga injek. At bakit mo naman ginawa yun? Huwag ka magalit sa akin, senyor. Hindi ko naman yun inilibing sa sementeryo ng mga injek. Ngunit hindi mo ginawa yun. Umuulan kasi nun. Kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ano? Bitawan mo ako. Senyor! Hindi ako nagpakulong sa iyong ama. Hindi iyon! Na pinahukay mo siya at inilipat na ibang sementeryo? Ano? Hindi ako ang gumawa nun. Kung hindi ikaw din, sino? Si Padre Damaso. Ikaw ba ang bangkerong tinutukoy nila? Ako nga. Ikaw ba si Ibarra? Ang anak ng makapangyarihan? Noon yun. Ngayon ay nais ko na lamang maglingkod sa bayan at itama ang mga mali. Kung gayon, mag-ingat ka. Ang katotohanan ay hindi laging tinatanggap. Lalo na ng makapangyarihan. Hindi ako natatakot. Lalo na kung para sa bayan ang aking pinaglalaban. Sana'y manatili kang ganyan, Ibarra. Kailangan ka ng bayan. Higit na kailangan.
Inay! Inay! Naku! Ano sa'yo? Nadama ka ba? Salamat at Cristo. Bakit? Asan si Crispin? Nasusumpahan pa rin siya? Bakit? Dahil lang ba mahirap tayo? Ako sabi ko si Mara. Ayaw ko namin sa kristal. Papasyal ako. Pag malaki na ako, hindi ako naglupa. Mag-aaral si Crispin sa Maynila. O anak ko. Andiyan na si Crispin? Tumakas! Pati ang mga gardya, papunta na sa inyo. Gumalang hanapin ang anak mo. Nasaan ang pera? Hindi magnanakaw ang anak ko! Di porket mahirap masama! Mga walang awa! Christine! Basilio! Christine! Basilio! Basilio! Saan na kayo? May tuturing bang trabaho ang pagsasermon? Abay, oo. Tignan mo si Padre Damaso kapag sumisigaw. Mas lalong tumataba. Pinag-uusapan ba kayo? Tungkol lang naman ito sa paaralang ipapatayo ni Senyor Ibarra. Hindi naman kailangan na eksperto sa paaralan. 4 na dingding at bubong lamang. Tatang, napakaganda talaga ng iyong mga mata, mahal ko. Salamat, mahal ko. Ang mga Indio, pag may kaunting pinag-aralan, kala may kung sino na. Pumunta pa sa Europa. Tas yung ama, namatay sa bilangguan. Umalma kay Ibarra! Wala lalapit! Alpo! Umalma kay Ibarra! Nagsasabi lang ako ng totoo! Hindi mo na iginalang ang aking ama. Sa bunganga mo ay puro kabanalan. Pero sa puso mo ay puro kapalaluan. Wala lalapit! Crisostomo, umalma ka! Hindi ko gustong dumisan ang aking kamay. Marangal ang aking ama. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin at para sa bansa. Tinanggap ka niya bilang kaibigan. Pero anong ginawa mo? Paninirang puri, pagpapakulong, at pambabastos sa kanyang alaala. Para sa kapayapaan, iuurong ko na ang kasal nyo ni Ibarra. Ama, mahal ko siya. Hindi na mababago ang aking isip, pero ikakasal ka pa rin. Pakasalan mo ang pamangkin ni Don Tiburcio, si Alfonso Linares. Padre Damaso, swerte ka nga at pumayag ang pamangkin ko sa'yo. Kung ka Victorina, sumusobra ka na. Huwag kang magtataray! Makinig ka, Iha! Ang utang na loob! Linares
o kumbento? Pumili ka. Wala kayong karapatan para diktahan ako. Meron. Dahil ako ang iyong tunay na ama. Ano pong ibig niyong sabihin? Kayo ang ama ko? Ako ang nagbigay sa'yo ng buhay. Kaya karapatan kong gabayan ka sa tamang landas. Gabayan? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Sa pamamagitan ng pagwasak ng pag-ibig ko kay Ibarra? Ginawa ko lang ang tama. Hindi siya nararapat para sa'yo. Mas masahol pa kayo. Itinago niyo ang katotohanan ng maraming taon. Tapos ngayon, nais niyong gamitin ito para kontrolin ako. Hindi mo naiintindihan, Iya. Mapanganib ang mundong ito para sa tulad mo. Hindi mo naman kailangan magmahal para mabuhay. Ngunit ako ay tao. Hindi laruan ng kapangyarihan mo. At kung ako ay may karapatan, pipiliin kong dumaya. Maria Clara, wala akong lakas para labanan si Padre Damaso. Siya ang may hawak ng kapangyarihan ng ating buhay. Ngunit sana'y mapatawad mo ako. Hindi ako masaya sa sarili kong bayan. Pero mamamatay at mabubuhay ako sa ibang lupain. Para dito, Elias, nagbago na ako. Kung dati bulag ako, ngayon ay alam ko na ang lahat. Tumapa ka! Ako ang hahabulin nila. Iligtas mo ang sarili mo. Huwag mong gawin yan! Iligtas mo ang sarili mo. Magkita tayo sa puntod ng lolo mo sa besperas ng Pasko. Bakit kaya ganito kabagal ang vapor? Wala bang bagong bakit na malalaman o paraan para mas mapabilis natin maglalakbay? Sa halip na magreklamo, bakit hindi natin pag-usapan ng mas mahalaga? Ang epekto ng ganitong sistema ng moralidad. At ano naman ang solusyon mo, binata? Gawa ng kabataan? Hindi ba't wala pa silang sapat na karanasan? Kung ang may karanasan ay walang pakialam, mas mainam na lang siguro na mga kabataan na lamang kumilos. Bakit di natin pag-usapan ng pesta sa Laguna? Naroon ang tunay na sigla ng bayan. Ang sigla ng bayan ay nagmumula sa kanyang mga pamilya. Pag sila'y pinabayaan, ang pesta ay walang kabuluhan. Tila lalong humihirap ang sitwasyon natin, Isagani. Ang edukasyon ay para lamang sa may kayang magbayad at sumunod. Wala nang silbi ang pag-aaral kung puro pangapi na lang kapalit. May mga panahong ang karunungan ay hindi sapat. Ang bayan ay dapat isalba, hindi sa salita lang, kundi sa gawa. Lasido, ipagpatuloy mo ang laban. Kahit tahimik ka, alam kong puso mo'y may alaw. Tahimik lang ako, pero hindi bulag. Hindi niyo makukuha ang aming lupain! Hindi!
13 taon na. Malapit na. Malapit na ang araw na hindi tayo tatapak sa sariling dugo. Inay! Inay! Bakit? Dahil lang ba mahirap tayo? Hindi ako naging sakristan. Papasakin ako. Pag malaki na ako, hindi ako nagtutuwa. Tutulungan ko ba kayo, Ginoo? Kilala mo ba ako sino ako? Oo. Isang taong dakila. Isang taong pinalalagay ng lahat. Liban sa akin na namatay na. Basilio. Nababatid ko ay meron kang isang lihim na maaaring makasawi sa akin. Ngunit, hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Ngunit Ginoo, bakit kayo nagbalik sa ibang anyo? Nagbalik ako upang iligtas sa kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais ko siyang iligtas. Nabuhay ako muli upang iligtas siya. At tanging himagsikan lamang ang makakapagbukas ng pintuan ng kumbento. Ngunit nahuli na kayo. At bakit? Sapagkat si Maria Clara ay... Kasinungalingan! Totoo ang sinasabi ko, Ginoo. Buhay si Maria Clara. Hindi siya pwedeng mamatay. Natatakot ka lang. Kaya mo sinasabi yan. Ngayong gabi ay ililigtas ko siya. At bukas ay mamamatay ka. Kumalma ka, Ginoo. Totoo ang sinasabi ko. Ito ang liham. Namatay nang hindi ko man lamang siya nakita. Namatay nang hindi man lamang niya nalalaman na ako ay nabuhay para sa kanya. Diyos ko, sana po'y makalaya si Ama. Handang-handa akong magpakumbaba, magpaalila, basta't makalaya siya. Tingin sa baba. Hala, napipil na. Ulit, may tingin na daw. Ang kabayaran ng kalayaan ng ama mo, 300 piso. Wala kaming ganun. Pero, may magagawa ako. Tingin sa kanila. Tutulungan si Uli. Pero may kapalit. Sumama ka sa akin. At itutumba natin ang mga tulay na salarin sa lipunan. Ang buhay ko ay para sa agham, hindi para sa digmaan. Ang agham ay walang silbi kung ang bayan natin ay nakalugmok sa pagkaliping. Walang kwenta ang mga estudyante ngayon.
Lahat na lang reklamo. Tapos gusto pa nilang magkaroon ng sariling akademya ng wikang Kastila. Ito yung tunay na dahilan ng lagim dito sa bayan. Dapat tayong magkaisa. Isulong natin ang akademya ng Kastila. Sangayon ako. Karapatan niyo ang matutunan ng wika ng pamahalaan. Baka magalit ng mga praile. Paano yan? Wala naman akong balak pumasok. Kailangan natin ng edukasyon para sa bayan. Rogelio, nalaman mo na ba ang balita sa iyong kasintahan? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ikinalulungkot ko, pero wala na iyong kasintahan. Namatay siya mula sa pagtakas kay Padre Camora. Siguraduhin kong makakamit ko ang justisya para kay Uli. Hanggang kailan ko pa ba kaya magtago? Si Simon, baka siya na magbibigay daan sa ating pagbabago. Basilio, handa ka na ba sa tunay na laban? Huwag mong gawing balakid ang takot. Ang bayan ay magbabayad ng malaking halaga. Pero kung tayo ay magsasama, ang pagkapanalo natin ay tiyak. Oo, Ginoong Simon. Handa na akong sumama sa iyong balak at nais. Kung ganoon, nasisigurado ko, sa susunod na mga araw, ikaw ang makakasaksi ng pagbabago. Ngayong ikaw ay nasa panig ko na, Basilio. Kaya mong sabihin ko sa iyo kung anong aking tunay na layunin. Anong dapat kong gawin? Hindi sapat ang pagdaramdam. Ang pag-iyak sa mga patay. Kung nais mo talaga ang paghiganti si Uli, ang iyong sarili at ang bayan, kailangan kumilos ka. Sa kasal ni Paulita at Walito, magaganap ang simula ng ating himagsikan. Kasal? Anong kinalaman nun sa laban natin? Sa isang lampara, ang nag-iisang ilaw, dito nakatago ang ating tagumpay ng pagkabigo. Kapag pinatay ang lampara, puputok ito. Lilikha ito ng apoy, nawawasak sa mga praile, sa mga makapangyarihan, at sa mga taksil sa bayan. Maganda ka, magpakatatag. Ang gabi ng dugo at apoy ay parating na. Senyor Isagani, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Senyorita Paulita, patawad. Ako'y nalulunod lamang sa pag-iisip. Anong iniisip mo? Yung mga pangarap mo para sa bayan o para sa sarili? Pareho, senyorita. Ang bayan ko at lahat ng mahalaga sa aking puso. Sayang, kung minsan ng puso hindi pwedeng pumili. Ako ay itinakdang ipakasal kay Juanito Pelaez. Kay Juanito? Bakit? Yun ang kagustuhan ni Tia Victorina para daw sa ikapabuti ng aking kinabukasan. Hindi lahat ng magaganda ay maaari mapa sa atin. Senyor Isagani.
Doon, ikaw gusto siya. Sagani! Kailangan mo na umalis dito. Basilio! Bakit? Ilang para. May bombarian. Plano ni Timon. Sabog na yan ang mga oras. Huli ka. Wala kang magagawa. Mananatili ka riyan. Tumakas ka na. Kapag pumutok ka lang para, simula na ng bagong bukas ng bayan. Simula na. Sumugod na tayo. Senyor! Hindi sumabog ang bahay. Hindi ito ang inaasahan natin. Hindi ito maaari. Sino? Sino ang pumigil? Isagani! Simon! Humiga ka. Ano nangyari sa'yo? Simon, hindi sa mga kayamanang ito matatagpuan ang tunay na kalayaan. Hindi sa dahas, hindi sa mga aral ng paghiganti. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa kapatawaran, sa tunay na pag-ibig, at sa pagpapatawad sa isa't isa. Salamat sa Diyos, nagkamalay ka na. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat para maligtas ka. Simon, anong ginagawa mo? Huwag na, Padre. Hindi ko na hinahangad ang lunas. Hayaan mo na akong tapusin ng aking nilakaran. Bago ako tuluyang isa ka, Padre. Hayaan mo na ipagtapat ko lahat. Ako si Crisostemo Ibarra. Ang minsang nangarap ng kalayaan para sa ilang bayan. Kaya ako'y nagbalik bilang Simon. Hindi para baguhin ang bayan, kundi para palalayin pa ito. Upang gisingin sila sa pamamagitan ng dugo. Anak, napakalalim ng iyong sugat. Ngunit na mas malalim ang sugat ng iyong kaluluwa. Nais ko sanang ayusin. Pero mas pinili ko ang galit. At ngayong wakas ko ay dumating. Tanggap ko. Patawad, Inong Bayan.